So, Importante ang preface sa bawat libro. Pero kunyari, let's say, sige, nangopy na. Gaano, i-explain mo kung yun napansin mo, yung naging source Okay. mo. Gaano ka bigat, gaano ka nalala yung pangungopya nila doon sa sinasabi mo na ano? Ayun nga, yung unang-una, winord forward pa nila yung kopya, tinagalog lang nila. The Bible itself, yung buong Bible? Sa Bible, hindi eh. Ang inaano ko lang, parang nag-claim sila ng, bakit kinakailangan mag-claim na hindi naman totoo? Na sasabihin nyo, eto, mga piling scholar to, mga pangunahing theologian sa bansa, ba't ganun yung naging product? Sana, hindi na lang sila naglagay ng preface o kung ano man yung sistema nila, aminin nila. Ngayon, hindi natin masisi kung hindi nila naintindihan masyado yung dynamic equivalence. Pero wala tayo dun eh. Pagpalagay mo na may translation error, wala tayo dun eh. Yung preface. Merong deception eh. Ako, as a consumer, as a Bible reader, I felt exploited. Yung inasahan ko mababasa sa kanila, hindi naman makatotohanan. Ano yung phantasmal? Parang imagination na lang. Naglagay sa preface, pagbukas mo ng content, wala. So, what ganun ba nangyari? Kung ano yung mababasa mo sa preface, wala dun sa... Wala yung yung mismo example. Kasi mismo example yun eh. May mga example sa preface? Oo, nag-quote sila. Sabi nila, ito yung verse. Mark 1:41, Matthew, ganito. Pagtingin mo, hindi naman ganun ang ginawa sa content. Kasi ang Bible translating, may mga technicalities, maraming mga areas na dapat i-consider dyan. At saka yung guidance mo sa reader. Gina-guide mo siya eh. Yung dapat na malaman niya eh. So, kinakailangan talaga malaman to. Kaya wala nang politika dyan, okay, hindi naman siguro parang minadaliin nila yung pagkakaano. Hindi pwede eh. Kasi 73, may New Testament sila, 80, buong Bible. Print sila ng print ng print, taon-taon nagpiprint. Ang laking grupo nyo. May editorial kayo. And yung claim nga ng mga piling theologian, scholar. At mayroon talagang mga basics sa Greek na hindi na-translate ng tama. Meron. Medyo ang dating parang mayabang tayo na ayaw ni sana mangyari, pero maging totoo dapat, lalo na yung mga theologian, mga scholar. Mula doon sa kiniklaim nilang sinasabi 1975 na Greek version, pero since lumabas nga 1976 na kinopin, may English version na, English version based from the Greek version ng 75. Nung 4th edition ng Good News Bible. Kasi may ganun. So, hindi lang preface, may mga points din na, like for example, from the Greek, hindi naman ganun yung dapat translation. May mga ganun na... hindi naman. Mga simpleng technicalities lang, mga bracketing, yung mga ganun lang. Ang inaanong ko nga lang talaga yung parang nalok. Parang ganun eh. Pero yung sa mga details, like for example, kumbaga ito yung gusto sabihin sa Greek na lengguwahe o yung sa hindi ganun yan lumabas dito sa Tagalog. Actually, yung mga edition ng Greek text ng United Bible Society, wala naman masyadong difference dun eh. 66, 68, 75, 83, wala naman masyadong mga difference dun. Kaya lang ang problema sa translation nila, pagkuha nila ng isang Greek word, minsan hindi na ilalabas kung ano yung dapat. At ito yan, may nakita ako dyan. Hindi nila na-take advantage yung strength ng Filipino language. Kasi sa English, meron siyang mga words sa Greek na minsan nagko-compound pa sa English. Sa Filipino, may isa lang. Fits. Kasi Easter. Fit na. Pero hindi pa nila translate ng tama. I can give you an example in Hebrews 1:6. Ang sabi doon, prototokon. Sa mga English version Bible, sabi doon, firstborn. Nagdalawa pa eh. Firstborn. Bakit? Panganay eh. Translate nila, bugtong na anak. Yung salitang bugtong, may specific na Greek word doon, monogenes. Na very familiar sa mga scholars, sa mga theologian. You say monogenes, mono, one, genes, begotten, only begotten. Familiar yun, basic Greek yun. Sino yung only begotten sa na yan? Si Jesus Christ. So when you say only begotten,
Si Jesus Christ nga yun, though minsan ginagamit yun sa iba rin na tao na halimbawa panganay na anak, isang anak lang, bukod tangi. Pero ang ibig ko lamang sa i-drive dito na punto, biruin mo, prototokon, meron na siyang exact equivalent sa Filipino vocabulary, panganay, but rinanslate pa nilang bugtong na anak. Yung monogonous nga na bugtong, very familiar yun. Hindi ko ina-underestimate yung knowledge nila as scholar, maaring siguro minadali nila yon, pero ba't nagkaganon? Samantalang Jesus Christ ang ginaan nila, no? Hindi. Hindi. Mistranslation talaga. Nagkamali, maling pagsasalin. Maling pagsasalin talaga. Gusto ko lang ipunto rin sa mga, kasi meron pa dyan siguro sa future mga gusto mag-translate. Kapag nag-translate sila ng Bible, tignan nila ito, not a mere literature. Word of God yan. Dapat ang approach niyan with fear. Hindi lang scholarship, with fear. Yung mga scribe nga, nagugas pa ng kamay. Pag yung pangalan ng Diyos translate nila, sinasabi pa nila yon para hindi sila magkamali. Pag nagkamali sila ng translation, buong velum, yung shit na ginagamit nila, tapon yan. Ganun sila ka-respeto sa salita ng Diyos. Word of God yan eh. Bible scholar, yung mga ibang Bible scholars yun. Mga ancient, mga gumagawa noon. Hindi yan pwede daanin sa pagmamabilis. Ang problema kasi dito ng Bible translation, yung principle nilang ibaba sa mga Pilipino. Ibaba nila yung vocabulary. Na dun sila mali. Walang changes sa Filipino vocabularies. After World War II, ganun pa rin. Kaya yung sinasabi niya, pababain natin, lalo nalilito yung tao eh. May isang version nabasa ko sa Tagalog, si Lazarus daw dapat iligpit. Kasi gusto nila contemporary Tagalog. Ano ba yung nangyari kay Lazarus? Kasi nga, yung Inamatay sa... merong as in testimony na medyo magpapaputo kay Jesus Christ eh. As a miracle, talagang gumagawa ng miracle eh. Inamatay si Lazarus? Meron silang translate na isang Bible, ginamit nila yung word na iligpit para contemporary daw maintindihan. Anong word yan? Iligpit. Iligpit. Para daw maintindihan ng mga Pilipino. Lalo na dito, simple lang, namatay. So, yung mga approach nila na sabihin dynamic equivalence para maintindihan ng Pilipino, lalong lumala. So, ito gagagawa ng PBS, so yung pagpapalala na gano'n. Meron lang silang sinunod. Yung prinsipyo ng NIDA na talagang sa Europe, sa Amerika, minsan magkaroon ng gera, nagkaroon talagang mingling ng mga vocabularies. Pero dito sa Pilipinas, hindi naman, naintindihan naman talaga. Pumunta ka ng Dumaguete, ng Bisaya, mas lalong hindi maintindihan. Yung sinasabi nilang kine-contemporarize nila yung mga Filipino vocabularies, mas lalong hindi maintindihan. Yun ang claim ng PBS. Kaya yung sa Bible. Oo, kaya pinapababaw nila yung Tagalog. Nawawala na yung essence. Yung mga theological words, nawawala na minsan. Mga importante yun. Na dapat ma-maintain yun. So, ayun lang pinakapunto rito. May claim sila sa preface. Hindi na natin pinag-uusapan yung translation error. Pero marami rin sa mali. Oo. Oo. Sa MBB. Ano yung MBB? Magandang Balita Biblia. Hindi nila naintindihan yung approach ni Eugene Nida. Nakakala nila pag dynamic equivalence, sige, magdagdag ka na, magbawas ka na, basta yung kaisipan na sa tao. Example na lang, Daniel 1:8, nagdagdag sila, marumi ayon sa kautusan. Wala yun sa Hebrew eh. Kasi in-assume nila. So, ang Bible translation minsan nila, interpretation. It belongs to a commentary. Pag bawal mag-interpret. Oo. Pag nagtatranslate ka, translation lang. Minsan nagkaaroon ng interpretation na. Na minsan, mismo yung interpretation nila, sinama nila sa translation, mali naman. Hindi inaaprubahan ng maraming scholars. Ano yung original? Ano yung original? Old Testament, Hebrew. New Testament, Greek. Konting porsyento lang Aramaic. Hindi, pero yung kay Daniel, sa Daniel, walang word from original na pwedeng translate na kautusan. In-assume lang nila. Kasi si Daniel doon, hindi kumain ng mga hain sa hari para ipakita niyang loyal siya kay Yahweh. Hindi kay Nebuchadnezzar. Kasi 90% ng commentaries sabihin sa'yo, hindi siya kumain dahil pinagbabawal sa Leviticus. In-assume ng translator ng MBB na bawal sa kautusan yung ino-offer na pagkain kaya hindi kumain sila David. Sila Daniel. Pero ano talaga yung point? Wala. Hindi, ano talaga yung point? Hindi sila kumain, loyalty kay Yahweh. Kasi, halimbawa, may fellowship tayo ngayon, nakikain ka sa hapagkainan ko, ibig sabihin, loyal ako sa'yo.
Ayun ang custom sa Babylon nun. Sa Eastern custom.